Okay, so day 5, April 20, I'm going to Osaka. Unang-una is, pili lang ako ng food from Family Mart. Then, kinain ko yung food from Family Mart. Ang naalala ko is Famichiki yung kinain ko nun sa loob ng bullet train or the Shinkansen. Yes, pwedeng kumain sa loob. Kahit na anong dalhin yung pagkain. Kahit na rice meal, pwede yan. Bogakorte Chidoricho, nilakad ko going to Chidoricho Station. Then, from Chidoricho Station, going to Kamata Station, nag-train ako. Then, nag-train ulit ako from Kamata Station to Tokyo Station. Sa Tokyo Station, yung Shinkansen, 6:15 AM yung kinuha akong napakaaga. So, mga 5 AM pa lang, nag-aasikaso na ako, naligo na ako. By the way, na-late ako ng 6:15. Siguro mga dumating ako doon mga 6:17. Wala na yung train. Kasi ganun talaga sa Japan. On time silang umalis. So, kahit na nakakuha na ako ng ticket ko ng 6:15, okay lang yun. Kung sakaling mapansin or masita kayo sa loob ng train ng police or kung anong tawag sa kanila, sabihin nyo lang na na-late kayo, okay lang yun. So, 8:39 AM ako dumating ng Shin Osaka. And from Shin Osaka, pupunta ako ng capsule hotel ko. So, explain ko lang kung paano ka pumunta sa Namba. So, from Shin Osaka, going to Namba Station, lang ako, that's 110 pesos. Anyway, claim muna ako ng Osaka Amazing Pass sa Sugi Pharmacy kasi malapit to sa capsule hotel ko. So, yun, ipapakita nyo lang yung barcode dun sa Sugi Pharmacy. And by the way, pwede nyo yan mabili sa Klook. Use my promo code, RainLyabe-Klook. After nun, kumain ako sa Yoshinoya Namba. By the way, isa rin sa favorite restaurant ko yung Yoshinoya. Kasi never akong kumain Yoshinoya dito sa Pilipinas. Gusto ko kasi is matry muna siya sa Japan. So, nung nag-try ako doon, na-disappoint ako dito sa Pinas. Kasi sobrang sarap ng Yoshinoya doon. Ibang-iba eh. Iba yung lasa dito sa Pinas. Lunch na kinain ko is yakiniku set meal. Small serving lang, may soup tsaka salad. That's 743 yen or 282 pesos. So, imagine, isang set na yung 282 pesos lang. So, from Yoshinoya, walking distance lang ang Acro Capsule Hotel Namba. Ilalagay ko din dyan yung picture kung ano yung hotel na kinuha ko. Then, ilalagay ko din sa description box yung mga links ko, ano yung mga binili, tsaka yung mga hotels namin para may idea lang kayo. By the way, nagka-capsule hotel lang ako kapag solo travel na lang ako kasi mas tipid. Tinutulugan ko lang naman freshen up sa gabi, matutulog, tapos maaga na naman naalis kinabukasan. Kaya okay lang sa akin yung capsule hotel. Kaya ako pumunta ng Acro Capsule Hotel Namba is para iwan lang yung small luggage ko kasi yun na lang yung dala ko nun Kasi remember, pinadala ko yung medium luggage from Tokyo to Osaka. And nung mga morning nung dumating ako or nung lunchtime, wala pa yung luggage ko. So yun, iniwan ko lang small luggage, then dumiretso na ako sa susunod kong puntahan. Ginawa ko is, gagamitin ko na yung Osaka Amazing Pass. So yung Osaka Amazing Pass, unlimited na yung bus, train. May mga specific na mga tourist spots na free na yung entrance dahil dun sa Osaka Amazing Pass. So, sobrang sulit din ito. Paliwanag ko muna kung paano pumunta ng Osaka Castle. Ito yung unang-una kong pinuntahan sa Osaka Amazing Pass. So, since mayroon ako Osaka Amazing Pass, free na itong mga train rides ko. So, from Acro Capsule Hotel Namba, nilakad ko going to Shinsaibashi Station. That's 8 minutes. Malapit lang kasi sa Shinsaibashi Station yung Acro Capsule Hotel Namba. From Shinsaibashi Station, nag-train ako going to Homachi Station. Then, from Homachi Station to Tanimakiyokaume Station, train ulit. Then, from Tanimakiyokaume Station, going to Osaka Castle, ito is medyo mahababang lakaran, ng mga 19 minutes walk. Kung tinatamad kayong maglakad, ipapakita ko dyan, pagkatawid nyo dun sa station, meron dun parang shuttle. Free ang persons with disability. And merong discount ang senior citizen. Ilalagay ko na lang dyan kung magkano yung for adult. So yun, kung tinatamad ka man kayo maglakad, pwede kayo magganon. Dadalhin na kayo sa harapan mismo ng Osaka Castle, medyo konting lakad na lang. Ito kasi, natagpuan ko siya, pabalik na ako ng station. So, doon nakita ko kung saan ako binaba, doon din pala yung sakayan papunta sa Osaka. So yun, share ko dyan yung kung magkano. Then, bawal yung gamitin yung Osaka Amazing Pass nyo doon kasi ang daming nakalagay doon na
not valid Osaka Amazing Pass. Siguro madaming nagtatanong na kung pwede nila yung gamitin. Hindi nyo pwedeng gamitin yun doon. So, nagpicture lang ako sa Osaka Castle. May mga naabutan ako doon na mga cherry blossom. May mga konting trees pa. And by the way, time ko na sa Osaka Castle, nakapunta na ako last 2020. Osaka Castle, pupunta ako ng Umeda Sky Building. So, i-explain ko lang kung paano po ng Umeda Sky Building. So, from Osaka Castle, nag-shuttle na ako pabalik dun sa Tanimakiyome Station. Then, from Tanimakiyome Station, going to Homachi Station via train. Then, Homachi Station, going to Umeda Station via train. Then, ito medyo madugong lakaran din ng Umeda Station to Umeda Sky Building. For me, siguro medyo nahabaan na ako dito kasi nga masakit na yung tuhod ko. Siguro, ganun. So, ang suggestion ko dito, pwede na kayong mag-taxi kung madami naman kayo. So, since free yung Umeda Sky Building dun sa Osaka Amazing Pass, umakit ako dun sa taas. Dito yung sikat na magandang escalator. Ang hirap lang mag-picture kapag solo. Wala kasi ako napakisuyo Kasi nga syempre escalator siya yung mabilis. Tapos madami ring tao. Ang sumunod na pinuntahan ko is yung HEP 5 Ferris Wheel. Included din siya sa Osaka Amazing Pass. From Umeda Sky Building, nilakad ko na lang going to HEP 5 Ferris Wheel. That's 18 minutes walk. So yun, sumakay lang ako ng Ferris Wheel. Maganda rin tong attraction. From Ferris Wheel, pupunta ako ng Tenkaku Tower. So, explain ko na lang kung paano ko pumunta. From HEP 5 Ferris Wheel, going to Umeda Station, nilakad ko na lang. That's 8 minutes walk. Then, from Umeda Station to Dobutsuen Main Station via train. Then, from Dobutsuen Main Station via going to Tenkaku Tower, walk na lang ako 7 minutes. So, ito yung sa tower, merong slide na sikat dun eh. Pero parang nung nakita ko na yung paganyan yung slide, di na ako tumuloy, hindi na ako umakyat. Kasi isang reason din is napakadaming tao. So, nagpicture-picture na lang ako dyan, lalagay ko na lang dyan. Tapos, from Tenkaku Tower, bumalik na ako ng Namba para matry naman yung Tombori River Cruise. So, included din to sa Osaka Amazing Pass. So, from Dobutsuen Main Station, nag-train ako going to Namba Station. Then, from Namba Station to Tombori River Cruise, walking distance lang to, mga 6 minutes. Yung cruise, or itong Tombori River Cruise, magpapareserve kayo dun sa ticketing booth. Yung ticketing booth is located siya sa Dotonbori na may Ferris wheel. Mapapansin nyo naman yun eh. Yung may kakaibang Ferris wheel din doon. Doon mismo yung ticketing booth. Pwede ko ilagay dyan. Maalala ko, ang next na trip na nun is 6:10 PM. Pero, I suggest siguro morning pa lang magpa-reserve na kayo kasi mabilis tong maubos eh. Since, kasama kasi siya sa Osaka Amazing Pass. So, yun. Maganda rin naman yung river cruise. Siguro mga 20 minutes or 30 minutes din yun. Kasi iikot din yun eh. So, katabi nun, may cheese coin, Dotonbori. Tabi mismo nung ng ticketing booth. 500 yen yung cheese coin. Yun yung sikat na cheese coin. For me, nothing special. It's 190 pesos. Then after no, nagtakoyaki Kokuru Dotonbori ako. That's 980 yen for 8 pieces takoyaki. That's 372 pesos. Sulit naman yung 372 pesos for 8 pieces. Ang problema lang, mahina akong kumain. So, inubos ko lang to na dapat food trip ako ng iba't ibang pagkain. Kaso yun, isa lang nakain ko, tsaka yung cheese coin. Kaya yun lang yung nakain ko that night. So, after nun, bumalik na ako ng Acro Capsule Hotel Namba. Walking distance lang siya sa Hotel Namba. Kung asaan din yung glycosine. So, yun, nagpicture lang din ako sa glycosine pala nung morning. Then, after no, dun sa Acro Capsule, andun na sa lobby yung luggage ko. May sariling locker naman sa Acro Capsule. Nilagay ko na dun yung mga gamit ko. Freshen up, din natulog na ako. So, the next day is pumunta ako ng Kyoto. Early in the morning. So, Acro Capsule Hotel to JR Namba Station. That's walking distance lang. By the way, gumamit kasi ako ng wide pass dito eh. Or yung JR West Kansai Area Pass. Yung JR West Kansai Area Pass is pwede nyo lang siya magamit. May specific area lang din. Ipapakita ko na lang dyan. Pero ako kasi, ang target ko lang nun is yung Kyoto. For me, hindi kasi kaya ng isang buong araw talaga ang Kyoto. Kaya wag na kayong bumili ng JR West Kansai Area Pass kung day tour lang naman kayo sa Kyoto.
punta lang kayo from Osaka to Kyoto, then balikan lang. Hindi siya sulit. Kasi hindi nyo rin talaga malilibot yung Kyoto for one day. Kasi malayo yung Nara, yung bamboo forest. Yun, for me, hindi siya sulit. Pero kung bibili kayo sa Klook, meron ito. You can use my promo code, RainLelieve@Klook for 5% discount. From JR Namba Station, nag-train ako going to Shin Imamiya Station. That's 53 pesos. Then from Shin Imamiya Station to Osaka Station, that's 72 pesos. Then, dun ko na-claim yung JR West Kansai Area Pass. Sobrang bait ng mga Japanese dito. Tinulungan ako kung paano mag-claim ng pass. Kasi may machine din siya. So, that's 731 pesos. QR code na siya via Klook. Kasi sa Klook ko siya binili. Osaka Station, 34 minutes going to Kyoto Station. So, ang inuna kong puntahan sa Kyoto Station is yung Yasaka Pagoda. So, explain ko din kung paano ako pumunta doon. So, from Kyoto Station, sa baba nun, may mga bus station. Ang sasakyan nyo is 206 City Bus. Going to Kiyomizumichi Station or yung drop-off ng bus. Then, from Kiyomizumichi, going to Yasaka Pagoda, 5 minutes walk na lang. So, andito yung Ninenzaka. Yung Starbucks, yan, dyan. Naglibot-libot lang din ako, nag-picture. Then, since hindi pa ako nagbe-breakfast, nag-breakfast na ako dito sa sikat na Starbucks. Yan, papakita ka na lang. Nang nakain ko dyan, 1,050 drinks lang to, tsaka parang bread yata yung kinain ko. That's 399 pesos. So, from Starbucks ni Nanzaki, nilakad ko going to Kiyomizumichi yung station. Then, Kiyomizumichi Station, going to Kasuma Nanaho or Nanajo. 206 City Bus din yung sinakyan ko. That's 87 pesos. And from Kakasuma Nanjaho to Kyoto Station, 6 minutes na lang. Kasi bumalik ako ng Kyoto Station, pupunta ako ng Saga Arashima Station or the Saga Arashima Bamboo Forest. For noon, Sagana Romantic Train muna ako. So, from Kyoto Station, sumakay ako ng train going to Saga Arashima Station. Saga Arashima Station, balang kayo, dun sa may right side, may Sagano, or yung specific station for Sagana Romantic Train. So, unang-una, may mali rin akong ginawa dito. Sa Sagana Romantic Train, bumili na ako ng ticket ko sa Klook, which is my time. Kapag na-late ka, voided na yon. Hindi na nila i-accept. So, na-late ako dito. So, kaya ang ginawa ko, nag-walk-in na lang ako doon. Ang nabili ko sa Klook is 630 pesos. So, unang-una siguro, kung alam nyong hindi kayo sa time, doon na lang kayo bumili. Pero pwede nyo rin bilhin sa Klook, 630 pesos. With Klook promo code, RainLelieve@Klook. So, yon, bumili ako ng round-trip ticket doon via walk-in. Last station is Tokoko Kamioka Station. Huwag na kayong bumaba. Kasi ang binigay pa lang sa aking ticket, di ko kasi napansin akala ko anytime naman pwede. Ang binigay sa aking ticket is ilang minutes lang, babalik na rin pala yung train. So, kung ano yung train na naghatid sa inyo doon, yun din yung train na pabalik. So, yun, sabi sa akin, not valid na rin yung ticket na binili ko dun sa unang station. So, pinapabili na naman ako ng another ticket. So, ang ginawa ko, since meron ako ni JR West Kansai Area Pass, nilakad ko going to Toroko Kamioka Station. Ito, hindi na siya yung Sagana Romantic Train. Ito is yung normal na train na lang. So, para makalibre ako, nilakad ko going there. Para makapunta ako ng Saga Arashima Station ulit. From Saga Arashima Station, yung distance na lang ang Arashima Bamboo Forest. That's 14 minutes walk. So yun, umuulan kasi nito kaya hindi ako masyadong naka-explore. May second time din sa Bamboo Forest kasi nakapunta na lang ako last 2020. Gusto ko lang sanang ipakita dito sa vlog na to kung ano talaga yung mga kayang puntahan ng day tour sa Kyoto. Doon ko nang patunayan na hindi talaga siya kaya kasi nga, ang lalayo. Lunch na lang ako malapit doon sa Bamboo Forest kasi gutom na ako nito Hindi ko na napansin kung ano yung restaurant, di na ako nakapag-video. Pero ang kinain ko is udon noodles with prawn and vegetable tempura. Pwede ko ilagay dyan yung video. That's 2,080 yen. 790 pesos. From Arashima Bamboo Forest, ipapaliwanag ko naman kung paano pumunta ng Shimi Inari Taisha.
Ito yung may mga torii gates. So, from Babu Forest, nilakad ko ulit, going to Sagarashima Station. Then, from Sagarashima Station to Kyoto Station, that's train, 17 minutes. Then, from Kyoto Station to Inari Station, that's train ulit. From Inari Station, walking distance na lang yung Fushima Inari. So, by the way, may time na hindi gumagana yung JR West Kansai Area Pass. Pero pag pinakita nyo naman dun sa mga guards na nandun, papadaanin na lang kayo. So, ganun kasi nangyari sa akin. Ewan ko kung ano nangyari dun, kung ba't di na lang gumana. So, nag-picture-picture lang din ako dun. Then, may mga kainan dun sa labas or dun sa after nung Fushima Inari. Hindi na ako umakyat kasi medyo mataas din yun. Second time ko na rin naman dito. So, yun, nag-picture lang ako. Nag-wagyu steak ako. That's 1,000 yen or 380 pesos per steak. Then, 800 yen naman yung crab and fish mix. That's 304. Yung wagyu station, masarap siya. Pero yung crab and fish mix, for me, nothing special. Parang siyang crab stick lang na malaki talaga. Pero may mga sauces naman na recommend yung tindero dun. Pero para sa akin, hindi siya sulit. Dapat, ang plan ko nito is magnanara pa ako, pero hindi na kaya ng oras since malayo yung Nara. So, since nakapag-Nara Park na ako before, last 2020, nag-decide ako na hindi ko napupuntahan since paggabi na. So, from Fushima Inari, I'm going back to Namba Station. So, from Fushima Inari, Taisha, going to Inari Station, walking distance lang. Then, from Inari Station to Kyoto Station via train. Then, Kyoto Station to Osaka Station via train. Then, Osaka Station to Nishi Umeda Station. Nilakad ko lang. Then, from Nishi Umeda Station, going to Namba Station via train. And yun, nagbumili na ako ng mga pasabay dito sa Dotonbori. Meron akong pinupuntahan na drugstore dyan kasi mura dyan. Dami kasi nagpasabay sa akin ng cosmetics that time eh. So, ang nagastos ko for day 6 is 3,533. Included na dito yung JR West Kansai Area Pass, other transpo, food, Gana Romantic Train. Day 7, Universal Studios Japan. So first is, may mga nakilala akong solo traveler dun sa Capsule Hotel. Nagugustuhan kapag nagsusolo travel ako, madami akong nakikilala sa mga hostel or sa mga capsule hotel. Kasi yung mga nagka-capsule hotel, normally talaga, mga solo traveler. So yun, may nakilala akong mga traveler. May isang Chinese na hindi ko na maalala yung pangalan. Dead kid kasi nga, hindi niya kami naiintindihan hindi rin siya marunong masyado mag-English. Then, isang Korean na marunong mag-English. Then, isang Indonesian na sobrang galing din mag-English. Yun. Ito, yung Indonesian, may siya lang name niya. So, yun, friends pa rin kami, nag-uusap kami sa WhatsApp. Ganyan. So, yun, sabi ko sa kanila na pwede ko silang isama sa guest support pass sa Universal Studios. So, tuwan-tuwa naman sila. So, yun, nag-decide kami na magsabay-sabay na going to Universal Studios Japan. So, explain ko muna kung paano pumunta from Namba Station. So, from Acro Capsule Hotel to Namba Station, nag-walk lang kami, 6 minutes walk. By the way, bumili pala muna kami ng food from Lawson para baon namin sa loob ng Universal Studios Japan. By the way, ako kasi nagbabaon ako sa mga theme park kasi nga mahal yung food sa loob. From Namba Station to Nishikuju Station, nag-train kami. Then from Nishijuku Station to Universal City Station via train, that's 148 pesos. So, from Namba Station to Universal City Station, 148 pesos ang nagastos ko. Then, for persons with disability ticket ng Universal Studios Japan, sa ticketing booth nyo lang pwedeng mabili yun. Walang online, so dun lang talaga sa ticketing booth. Wala namang pila doon, tsaka huwag kayong matakot kung maubusan kayo ng ticket kasi wala talagang pila. Mahaba ang pila is yung to enter the park. Nakita ko lang yung persons with disability ID ko, binigyan na ako ng ticket, so that's 4,700 yen. Ipapakita ko na lang din dyan kung magkano yung price for the child na guest with disability. Tsaka ticket na rin ng senior kasi may senior discount din sa Universal Studios Japan. So that's 4,700 yen or 1,786 pesos. So ito yung mga rides na nasakyan namin. Unang-una, pinuntahan namin is yung Harry Potter and the Forbidden Journey. By the way, second time ko na rin mag-Universal Studios Japan. Last 2020, pumunta na kami ng friend ko. So, ito kasi yung pinaka nagustuhan ko. Kaya ito rin yung inuna namin. Hindi kasi ito kasama sa guest support pass. So, pumila kami ng mga 1 oras.
Then, by the way, pagkapasok ko sa Universal Studios Japan, tsaka lang ako kumuha ng timed entry for Nintendo. So, nakuha ko na that time is 11 AM. Pero kung ayaw nyo talaga mag-risk, is pwede kayo bumili ng timed entry ng Nintendo World sa Klook. Pwede ko ilagay dyan yung picture tsaka yung link sa description box. By the way, blacklisted din na Universal Studios Japan for the code. And after namin ng Forbidden Journey, meaning ang haba talaga ng hinintay namin kasi 7 AM, umalis na kami ng Acro Capsule. Pinapasok siguro kami mga 8 AM. Time entry namin for Nintendo World is 11 AM. So, yon. Mahaba din yung pila sa Mario Kart Koopas Challenge. Ito lang yung isang nasakyan namin Nintendo World. Kasi yung iba pala doon, hindi rin kasi ako aware that time. Kailangan mo pala nung band. Since wala kaming band at wala kaming plan bumili kasi ang mahal, umalis na kami. So, yon. Nag-enjoy naman kami dito sa Koopas Challenge. Kasi ang haba rin ng pila. Hindi rin to kasama sa guest support pass. Naggamitan ko ng guest support pass is yung first is Jaws. Pwede to sa pangbata at matanda. Bawal kasi mag-video dito kaya hindi ako nakapag-video. So, before ng Universal or nung Japan trip ko, nag-register na ako sa JCB Lounge inside Universal Studios Japan. Ilalagay ko dyan yung link o sa description box kung saan kayo pwede mag-register. This is for JCB cards. Ilalagay nyo kasi kung anong oras kayo pupunta dun sa lounge. So, ang pinili ko that time is 2:30 PM. So, sakto lang naman. Pumunta kami doon. May free drinks lang. Walang food. Pero pwedeng tumambay. Pero ang mahalaga doon, meron siya express ticket ng The Flying Dinosaur. So, itong Flying Dinosaur, isa din to sa naging favorite ko na sa Universal Studios Japan. Kasi roller coaster siya pero para ka nakatingala. Nakaganyan. Ipapakita ko dyan yung picture namin. Kasi nga sobrang gugulo talaga ng buhok namin. Di namin kinuha yung picture kasi ang pangit. So yun, after nun, nag-Detective Conan 4D kami, live show. Maganda rin to. Hindi nga lang namin naiintindihan kasi Japanese yung language. So, mahaba din yung pila dito Hindi kami pong gumamit ng dito yung guest support pass. Kasi ang ginamitan namin is yung Demon Slayer, Kimetsu, Yalba, XR Ride. So, ganito kasi yung guest support pass. For example, pumila kayo sa isang ride. Kapag may specific time na binigay, hindi nyo pwedeng gamitin sa iba. So, parang hindi siya pwedeng mag-overlap. So, kunyari, 4 PM kailangan bumalik ka ng Demon Slayer. Within that 4 PM or 3 to 4 PM, hindi ka pwedeng magpila sa ibang ride. Ang pwede mong gawin is pumila ka mismo sa isang ride. Sumamit kami ng guest support pass sa Demon Slayer. Mahaba rin kasi ang pila dito, siguro mga 1 hour. Pumunta kami ng Detective Conan since magkalapit lang yun. So, sakto lang. Yung pinila na lang namin sa Detective Conan, pabalik naman na kami ng Demon Slayer. So, sakto lang. Ganun lang yung isang tip ko din yan. Tapos, after nun, patang kami Pickable Me, yung Minion Mayhem. So, yun, maganda rin to, pambata. Ang ginawa na lang namin dito is nag-solo or single rider kami. So, pwede rin nyo rin, kunyari group kayo, okay lang na magkahiwalay kayo ng upuan. Pwede nyo gamitin yung single rider. Meron naman nakasulat dun single rider. Parang express pass or express lane na rin siya for the single riders. So yun, maganda rin yung Despicable Me, pambata talaga siya. After nun, bumalik kami ng Harry Potter para makita nila, kasi yung mga nakasama kong solo travel, first time nila mag-Universal Studios Japan. So sabi nila, gusto nila makita yung castle or yung doon sa Harry Potter ng gabi. So bumalik kami doon, and di namin inaakala, wala nang pila yung Harry Potter and the Forbidden Journey. Since nagustuhan namin siya, inulit namin since wala nang pila So I suggest, kung ayaw niyong pumila rin ng mahaba dito, kanyo ng mga 6 PM wala na siyang pila. Pero yung isang ride na Harry Potter, wala na siya, mga 6 PM pa lang. Yung roller coaster. Flight of the Hippogriff. Yun, close na. Dapat kasi sasakyan lang namin siya that time. So yun, babalikan ko na lang next Japan trip namin. After namin to sa Forbidden Journey, nag-decide na kaming umuwi. Nagpicture lang din kami sa Universal na Globe. By the way, nagkayayaan ng dinners. Pero humiwalay muna ako sa kanila kasi may sabay from GU. Since maaga na kasi yung uwi ko kinabukasan, binili ko muna yon. Tsaka ako nakipag-meet sa kanila.
sa isang restaurant kasi sinuggest din nila yun sa akin. So, ipapaliwanag ko naman kung paano ulit bumalik from Universal Studios Japan to Namba. So, from Universal City Station, going to Nishijuku Station via train. Then, from Nishikujo Station to going to Namba Station via train, that's 148 pesos. From Namba Station, nilakad ko na lang is sa Yaki Teppan Bonkuraya Shenikimai. Lagay ko na lang dyan yung picture or yung video. Kasi yan, ni-recommend nila sa akin. So, doon na lang daw kami mag-dinner. And by the way, meron na naman kami nakilalang 2 Koreans. Matagal na sila doon. Pabalik-balik na sila sa Japan. Ang cute nga kasi nalibot na nila yung Japan. Meron na silang Japanese name. Tapos yun, hindi mahirap din kasi sila sa English. Kaya hindi ko masyadong nakausap. Tapos yun, yung nag-share lang kami. Ang total bill namin is 13,378 yen or that's 5,109. 6 packs pala kami. That's a good price na rin kasi ang dami naman namin nakain. First time ko makatikim na okonomiyaki, ng yakisoba. Dami. Tapos mayroon silang ni-recommend na beer sa akin dyan. Papakita ko na lang dyan. Tapos, from Yaki Teppan, namili na lang din ulit ako nito sa isang pharmacy para sa mga pasabay. Tapos yun, pumunta na ako ng Acro Capsule. So, ang total na gastos ko for day 7 is 2,934 pesos. Included na dito yung ticket ng Universal Studios Japan for persons with disability, transpo, and food. So, day 8 is I'm going back to the Philippines. Pero mayroon kasi akong layover sa Shanghai ng 15 hours. Ang plan ko kasi is, since may layover ako sa Shanghai, gusto ko sana mag-Shanghai Disneyland. Since meron akong 15 hours na layover. Ang kaso, pagdating ko ng Shanghai, sobrang pagod na ako. Kasi may na-dislocate yung tuhod ko parang hindi na siya okay na ilakad. Kaya nag-decide ako na mag-stay na lang sa Shanghai airport ng 15 hours. Pero lately, nalaman ko meron pala silang free tour sa city tour para sa mga may layover. Kaso, hindi ko kasi siya nakita dun sa airport. Lately ko lang nakita sa isang Facebook group. So yun, sana doon na lang ako nakapunta para nakalibot din ako sa Shanghai. Pero anyway, babalikan ko na lang ang Shanghai para makapag Disneyland tsaka mag-Beijing. Yung alis ko nito going to the airport. 10 a.m. kasi yung flight ko going to Shanghai. So, para mga 6 a.m. bumiyahe na ako nito going to Kansai Airport. So, ang ginawa ko nito is nag-Kansai Airport Express ako. Isang pagkakamali ko rin to kasi nga ang dami kong dala. Isang medium luggage, isang sako bag, isang backpack. So, nahirapan ako dito kasi yung elevator or escalator sa Namba Station sa Namba Station kung saan malapit yung hotel or yung capsule hotel ko kasi sa Osaka, sarado that morning. So, sobrang nahihirapan ako. Maambon nun. Then, may isang Japanese, parang napansin niya yata na hirapan na ako, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Nag-translate siya sa phone niya. Sabi niya, gusto mo tulungan kita? Tag-isa tayong bag. Tapos sabi ko, yes. Sobrang helpful kasi talaga ng Japanese. So, binaba niya yung medium bag ko. Tapos ako, binuhat ko na yung sako bag na dala-dala ko. Kasi bumili ako ng sako bag sa Universal. Doon ko nilagay yung mga madudumi kong damit. By the way, isang tip din yan. Ang ginawa ko, lahat ng pasabay sa akin is nilagay ko sa luggage, sa medium luggage. Then, yung mga madudumi kong damit, nilipat ko sa sako bag. So, kahit na balibagin nila yun sa airport, okay lang. Kasi mga maduduming damit ko naman na yun. Anyway, yun. Nag-airport express ako sa going to Kansai. Para sa akin, hindi ko rin makarecommend to kasi medyo malayo din yung lakaran since madami akong gamit. Tapos, yung Kansai Airport Pass Express is nabili ko siya sa Klook. That's 479 pesos for one way. Then, you can use my promo code Lorena Liave Klook. Pero for me, kung madami naman kayo at may budget naman kayo, mag-airport transfer na lang kayo. Kasi alam ko wala pang bus ng ganitong oras isang pagkakamali ko rin to sa susunod na Japan ko, alam ko na yung mga pagkakamali ko laging na ako siguro this time mag-airport transfer kami kasi family naman kami, 3 kami. Then, di na talaga ako magte-train going to or from the airport. Kansai International Airport, merong lounge doon na nag-a-accept ng JCB.
So, ang ginamit ko dun is yung RCBC JCB credit card ko. That's sa Kongmu Lounge. Ipapakita ko dyan. Walang food din dito. Drinks tsaka biscuit lang. Pwede magstay doon ng 3 hours. And pwede ko ilagay kung saan siya malapit na boarding gate. Kasi medyo malayo to eh. Parang may train pa nga sa loob eh. Para pinuntahan ko talaga to. So yun, nagstay lang ako doon ng saglit. Then nag-fly ako going to Shanghai ng 10 AM. Dumating ako ng Shanghai ng 11:25 AM. Tapos, sa immigration ng Shanghai, nag-request na ako ng city visa. Pwede naman yun. Tinanong lang sa akin kung anong pupuntahan ko sa Shanghai. Sabi ko nang na I want to go to Shanghai Disneyland. Tapos yun, binigyan nila ako. Ipapakita ko dyan yung 24 hours visa-free transit na nilagay nila dun sa passport ko na proof na pwede ka talagang lumabas ng Shanghai. Bumili pa nga ako ng eSIM ko sa China eh. Para makapaggala-gala. Kaso hindi na talaga kaya. So yun, inactivate ko na lang din. It's 365 pesos from Klook. You can use my promo code LORRAINALIAVA-KLOOK for 5% discount. So yun, inactivate ko na lang din kasi sayang eh. Yun na lang din yung ginamit kong pang-internet sa loob ng airport. Lipod-lipod lang ako sa airport for 15 hours. Natulog lang din ako, yan. Doon na rin ako kumain. Hindi ko na rin maalala kasi kung ano yung kinainan ko doon. Then yun, from Shanghai, 2:20 AM flight. Dumating ako ng Manila ng 6:05 AM. Ang total na gastos ko sa 8 nights and 7 days, Tokyo, Kyoto, Osaka trip ko ay 53,030. Included na dito yung flight, travel tax, accommodation, activities, transportation, and food. So, lahat na talaga to. Yun, join na rin kayo sa Facebook group na ginawa ko para makakuha kayo ng travel tips and itinerary. And mostly, sinishare ko doon yung mga persons with disability ID, kung saan nyo pwedeng gamitin, kung sa Taiwan, kung ano yung pwede nyong magamit doon, sa mga activities, sa mga transpo, like sa Japan, pwede rin. Follow nyo ako sa IG, Facebook, tsaka TikTok. See you on my next vlog. Bye-bye!